dito sa majority, halos lahat, mga kababayan, nasa majority po ang may kaso, 'di ba? Ang kakapal ng muka. Tapos sila mag-iimbestiga, 'di ba? O tapos maghahanap sila ng pupukulan na naman. 'Di ba? O ipupukol na naman nila 'yan. Kanino? Kay House Speaker na naman. O papunta na naman kay BBM 'yan, 'di ba? Ganun na naman ang gagawin nila diyan eh. Pero eto nga yung sinasabi natin, pukol sila ng pukol kay Pangulong Bongbong Marcos. Nung nalatagan ng ebidensya, latagan ng ebidensya during impeachment complaint laban kay Pangulo, hinihingan sila ng Kamara kasi pumasok na nga eh. Mungkatin nyo mga kababayan, walang naipakita. Walang umatin. O, anong gagawin ng dyan, Kamara? O, hindi ba basura? Diba? Hindi papasok. Kasi nga, bakit? Wala ebidensya. Hindi naman pwedeng litisin ang impeachment trial, mga kababayan, or impeachment complaint, nang wala kang ebidensyang ilalatag dyan. Hindi pwede mag-discuss or mag-start ang discussion ng impeachment ng puro kwento lang. Di ba? Kung ganun rin lang, anak ng tokwa, di lahat tayo, di ba? Pwede na tayong maging testigo kasi may kwento tayo, di ba? Hindi ganun po kasi yon. Itong mga tangang DDS kasi na to, puro sila katangan, tulad ni Amy, tanga, bobo, inutil, di ba? Di ba, yung pagiging lokal-lokal niya, dinala niya sa Senado, di ba? Kaya pala no wonder, ayaw siya sa, Ilocos na nandun siya kasi nanggugulo lang. May isa pa kasi ulo eh. Ma'am Marlinda, ayan. Estrella, shout out po. Ayan, binoto rin kasi ng INC, parang si Amy. Kaya nga di ba? Ma'am Dali Babes, nakakasama lang ng loob na meron tayong mga ganyang katangang senador. Na first time in the history, nagkaroon tayo ng mga ganyan dramatic, senator. Ikanahiya po naming mga kaanib sa INC ang aruganteng si Marcoleta. Sana ayan itiniwalag na nakakaladkad ang INC sa kabulastugan ni Marcoleta. Sana po matiwalag na. Ayan shoutout sa mga viewers natin na taga INC. Ayan, shoutout din sa mga kumpare ko, mga kumare namin na INC member. Actually, hindi ka nag-iisa, Marvin Liarte. Dahil bakit? Marami na nagsasabi niyan kahit sa Facebook. Kahit sa mga Facebook. Kasi ang mga karamihan naman dyan, hindi naman lahat yan maka Duterte. Hindi naman lahat yan maka Amy. Hindi naman lahat yan maka Marcoleta lang. Diba? Yung iba dyan, mga kababayan, taliwas. Totoo yung sinasabi ni nito ni Marvin. Liarte na nadadala na talaga, nakakaladkad, nakakahiya sa INC sa totoo lang, 'di ba? May mga matitinong tao sa INC 'di ba? Hindi dapat makaladkad sa ganitong klase ng political comedian ang na ito, 'di ba? Relihiyon na ito. Naturingang yan, 'di ba? Iglesia ni Cristo yan. Tapos bibit-bitin lang, 'di ba, ng isang tangatangan senador, 'di ba? Bobo, inutil, mangmang, 'di ba? Wala sa ayos yung mga yung mga pinapakawalan na salita, 'di ba? Kaya pretty obvious na nakakahiya talaga sa mga kapatiran nyo, Marvy, 'di ba? Marvy Liarte. Nakakaya talaga. Kasi sa dami-rami ng matatalino sa INC, isa na yung kumpare ko na cum laude rin. Diba? Na nakakuha ng na ngayon ay napakaganda ng buhay, estado ng buhay. Dahil bakit? Dahil matalino eh. Sabi ko nga sa kanya, pare, dapat palitan mo na lang si Marcoleta. Sabi, wala tayong magagawa. Nagkakaroon talaga ng ganyan.
Oo, hindi talaga maiiwasan yung mayroon na iluluklok ang taong bayan na bobo, 'di ba? Mm. Hindi naman natin na sinasabing bobo siya na as in sa bobo pagdating sa academic. Marami kasi yan eh. Ang sinasabi natin bobo, bakit bobo si Marcoleta? Bobo po siya sa larangan ng sa larangan po ng pakikipagdiskusyunan pagdating sa mga tamang bagay. O, tulad na lang sa West Philippines Sea, mong Patiño. Sasabihin niya na, ba't hindi na lang natin pamigaya eh? Ano lang naman yan, di ba? O, ba't hindi natin na lang ibigay ang ano na yan, Kalayaan Group of Islands na yan? O, di ba tanga? Nilalaban nga ng gobyerno tapos sasabihin mo ipamigay, di ba? Para raw walang gulo. O, di ba, bobo sa mga argumento to eh, mga kababayan. Oo, INC defender din ako. Pero di ako sang-ayon kay Marcoleta. Sabi ni Dindo Villa, oo, Marcos kurakot sa Pilipinas. Sabi ni Dino, I am bunag. Ayan. Marcos guilty. Oh. Oh, may mga ano rin pala tayo, may mga bisita rin pala tayo. Oh. Bawal na bawal sa INC ang sumama sa mga kriminal tulad ng Dutertes. Oh. Hindi, totoo naman, totoo. Mm-mm. Totoo naman. Oo. Ano, sabi ni Basher dito? Sabi ni Rio Sorio, kawawa ka naman, bayaran ka. Asang bayad ko? Bayaran ka. O, talo mo pa, pokpok. Sabihin mo, magulang mo ang mga tamad at adik, kaya naging patay gutom ka. O, adik, kailangan pang, kailangan pang hayop ka. Alam mo, Reo Sorio, alam mo, yung mga ganyang pambata ng diskusyunan, yung mga sinasabi mo, pambata na lang yan eh. Oo, sa totoo lang, yung mga bato mo, 2022 pa yan. Putang ina mo, 2026 na, ganyan ka pa rin. Ganyan pa rin mindset mo. Na pagka wala, hindi nyo alam or hindi nyo kayang idepensa ang idol nyo or hindi nyo kayang idepensa sa talakayan or sa argumento yung mga idol nyo, puta, yan na lang sasabihin nyo talaga. Ako ay ano na ako dyan, immune na ako dyan eh sa sinasabi mo. Araw-araw ko na, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, araw-araw ko na naririnig sa inyo yan. Ng mga DDS, wala bang bago? Wala bang bagong protocol? Ito yung mga trolls na to eh, no? Makapanggulo lang talaga sa live dahil hindi nila kaya yung diskusyunan, at wala silang maibato or maisagot na tama. Iyan na lang sasabihin nila, pambata. Diba? Bulag ka nga pala, ayan, Danilo. Hindi mo nakita kung sino ang tunay na kurakot, 'di ba? Actually, no, mga kababayan, yung sinasabi nila kay Pangulong Bongbong Marcos, ayan, Ma'am Merlinda, no? Yung sinasabi nila kay Pangulong Bongbong Marcos, lahat yan chismis lang eh. Paano natin nasabing chismis? Paano natin nasabing chismis? Kasi nga, walang mailatag na ebidensya. Kagaya ni Amy Marcos, sinasabi niya laban sa kapatid niya, wala naman siya mailatag na ebidensya. Ang point natin dito mga kababayan, kagaya ni Senator Sonny Trillanes. Si Senator Sonny Trillanes, pag nagsalita yan, nagyaw-yaw yan, merong valid evidence na ilalatag sa pagmumukha mo yan. Sasampalin ka ng katotohanan yan. Diba? Sasampalin ka ng katotohanan na ikaw ay magnanakaw. Diba? Kagaya ng ginawa niya kanino? Kay Sara Duterte. Kay Digong nyo. Diba? Kaya nga during bago dalhin or bago lumabas yung warrant of arrest ni Digong,
Napahiya si Digong, di ba? O, nilatagan siya galing AMLAC. O, na meron siyang 5 billion pesos na nasa bank account niya na hindi naka tawag dito, hindi naka saad sa salin niya. O, di ba? Literal yun pumasok sa bank account mo. 5 billion, di mo alam? O, napahiya siya ron. O, yun yung sinasabi natin. Pag kayo nag-akusa, no? Pag nag-akusa ang isang senador or isang nag-iimbestiga kay Pangulong Bongbong Marcos, siguraduhin nyo na meron kayong ebidensya. Kasi kayo rin ang mapapahiya eh. Tulad niya, yung sinasabi ng ng mga kalaban ni Pangulo, kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat meron kang ebidensya. O tulad ni Baste na lang, example natin si Baste, no? Ngal-ngal siya ng ngal-ngal regarding kay Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Siya tuloy yun na back to you. 'Di ba? Oh. Anong ginagawa mo at ngal-ngal ka ng ngal-ngal, pero yung yung distrito mo, yung nasasakupan mong Davao City, naturing yang ikaw ang mayor dyan, mangmang ka. 'Di ba? Mangmang ka. Bakit? Puta, hindi mo naiintindihan yung pangangailangan ng taong bayan sa nasasakupan mo. Kailangan ng relief goods. Puta, nagpalugaw ka lang. Dahil daw nilalamig, giniginaw. Diba? Oh, wala man lang nabigay na ayuda ang walang niya. Oh, sino pa nagpalapag ng ayuda dun sa sa tawag dito, diyan sa Davao City. Oh, ang Pangulo, ang ating pamahalaan, ating gobyerno. Kasi nga spoiled sila eh. Spoiled yung mga yan. Gusto nila, babatikos lang sila, pero kailangan tutulungan mo pa rin sila. Oo. Kasi ang katwiran nila, trabaho ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Oh. Pero yung kapatid nila, walang trabaho, 'di ba? Oh. Nung katinyo, ikaw, Vice President ka, umingi ka ng pondo. O, saan napunta pondo ni Sara Duterte? Ba't hindi niya matulungan ng Davao City? Akala ba natin, most productive cities around the, around the Philippines, di ba? Oh, ang Davao City. Eh bakit ganun? O parang walang pondo, mga kababayan, 'di ba? O si Pulong, 'di ba? Iniimbestigahan niya. O regarding diyan sa flood control na 'yan, na mga bumigay, yan tulay na 'yan na bumigay. O, 'di ba? Distrito 'yan ni Pulong Duterte. O, sino ang nag-aayos ngayon? Nagpaayos ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, pero anong nun? Anomalya, maanumalyang 'di ba? Maanumalyang flood control, maanumalyang tulay, 'di ba? Oh, na kailangan imbestigahan, 'di ba? Kasi bakit 51 billion allocate budget ang binigay kay Pulong Duterte. Oh, 'di ba? Tapos sasabihin, asa ng nyo? Asa ng patunay nyo na na may 51 billion si nasa TV na po. Matagal na. Kung hindi ka na nanonood ng balita, manood ka ng balita. Nasa balita na last year pa. 'Di ba? Ang sabi ni rito? Ruben Montilla, ayan. Putang ina mo, magkano bayad sa'yo? Baboy ka, hayop ka. Ang mga DDS talaga pag naiinis nang wawalang yana lang. Ang DDS, pagka wala na silang may sagot, ganyan na lang. Ganyan na lamang po ang kanilang sinasabi. Diba? Kasi bakit po? Kasi nga po, yung mga DDS na yan, utak lugaw, utak kulugo. 'Di ba?
kagaya ni Sara Duterte. Kung mag-isip yung mga yan, parang si Sara yan. Yung tipong sinasabi ni Sara, kagaya ng sinasabi ni Sara na, dati yung 1.5 ko, nakakabili pa ako ng corned beef saka tinapay. Ngayon yung 1.5 ko, wala nang corned beef, wala nang tinapay, tsokolate na lang. Saka, ano yun? Tsokolate. Di ba? Oo, tayo na ba, tsokolate. Tsokolate na lang, saka ano yan, mami? Gatas? Ano yan? Pulburon. Ah. Di ba? Ah. Ayan, sabi ni Marvil Liarte, Marcos pa ang binangga nila. Lumaki si PBBM sa digmaang politikal. Oo, kita mo sila ang nakukulong. Correct. Oo. Hipokrita. Kaya nga no. Oo, kung mga mag-aas pa tong mga DDS palibhasa hindi nila kaya yung mga argumento natin rito, mga tinatalakay natin, mga topic natin, mga kababayan. Ganyan po ang ginagawa nila. Ganyan lang naman kasi yung kayang sabihin ng mga buang na yan. Oo, yung mga tarantado na yan. Kasi bakit po? Kasi yung tatay nilang nasa dahik, 'di ba? Doon na mabubulok 'yun, 'di ba? O, ang gawin nyo na lang mga DDS, isama nyo si Bato, 'di ba? Oo. Isama nyo na lang si Bato sa si Bongo. Abangan nyo at marami pang lalabas, 'di ba? Marami pang lalabas. Huwag kayong mag-alala mga kababayan, no? Mag-aano rin 'yan. Oh. Patuloy sila. Ito, wala sila napapansin. Patuloy sila ng batikos kay Pangulong Bongbong Marcos. Habang si Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Naandyan lang naman, 'di ba? Nag-aano lang naman mga kababayan, 'di ba? Oh, nag-aano lang naman siya. Nagtatrabaho. Tapos eto nga, meron na namang ginawa itong mga DDS na ano po. Oh, ito yung kuno ay petition. Oh, ha? Ito, petition no seat for Marcos. Imagine niyo nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos. No, samantalang si Sara Lustay, palustay-lustay ng pera, walang pakinabang sa bansa, no? 'Yun ang gusto nilang maupong presidente sa 2028. Ngayon, gumawa sila ng mga kababayan, ayan ito pakita natin. Ayan. Petition on the seat for Marcos. So, kumbaga pinipigilan nila or gusto nilang pigilan yung upo ni Pangulong Bongbong Marcos as UN Security Council. Oh, 'di ba? Mga gago, mga walang ya talaga, no? Oo, wala namang ginagawa sa kanila si Pangulong Bongbong Marcos, pero patuloy sila sa mga ganitong klase ng propaganda, 'di ba? Trabaho na nga lang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos 'di ba? Tapos bakit daw hindi pwede si Pangulong Bongbong Marcos as UN Security Council. Ito ang kanilang simpatya diyan ng mga DDS na kulangot. Ferdinand Marcos Jr. does not deserve a seat at the UN Security Council. The administration unwillingness to exercise diplomacy and cooperation in volatile situation when it is most needed. Oh. Nahiya naman sa inyo si Sara Duterte. Mga gago yung mga dahilan na talaga ng mga DDS, no? Samantalang si Sara Duterte, yung may ganitong kwalifikasyon. Si Sara Duterte po yung tinutukoy nila rito
Hindi naman si Pangulong Bongbong Marcos, eh. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos nakita ng UN kung gaano ka-productive, 'di ba? Yung pagiging productivity ni Pangulong Bongbong Marcos, eh, isa sa hinahangaan ng ano po, ng Japan, ng US, ng, Thailand, ng, ano pa, ng Korea especially, 'di ba? At ng mga karatig nating bansa, mga kababayan. Dahil napakasipag nga na tao na presidente, 'di ba? Oh, kaya nga po itong ating mahal na pangulo, no, ay na ano po, no, nakapagkuha po ng investment. Oh, saan? Sa Japan. Sa Japan lang naman mga kababayan. 'Di ba? Oh, ayan oh, pakita ko sa inyo oh. Oh, ayan oh, oh. Oh, oh, oh. Ayan po. Nakakuha po siya, si Pangulong Bongbong Marcos, ng investment. Oo, sa Japan. Oh, magugulat kayo kung magkano mga kababayan. Magugulat kayo. Oh. Ang ano po, no? Ang nakuha po na investment ng ating mahal na Pangulo sa Japan. Dahil tiwala ang Japan eh. Tiwala po ang Japan sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po nag-invest sila sa atin ng magkano po? Ito po. No? Worth 61.3 billion investment. Ayan po. Oh. Imagine mga kababayan, first time na naman na nangyari sa kasaysayan natin. First time ever po ito mga kababayan. Ito po ay hindi po nagawa ni Digong. Hindi po nagawa ni Digong ito na nagtitiwala sa atin ang Japan. Alam nyo naman ang Japan mga kababayan at ang Korea. 'Di ba? Alam nyo naman yung mga yan. Hindi sila basta-basta nag-i-invest sa isang bansa. Lalo na kung alam nilang walang mangyayari. Bakit ganun na lamang ang suporta nila sa ating bansa? Willing silang tumulong, pagandahin at gawing kagaya nila ang ating bayan, ang ating bansa dahil nakitaan nila si Pangulong Bongbong Marcos na anti-corrupt. Nakikita nila na yung mga corrupt politician pinapakulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Tanungin nyo Japan. O mga basher, ito, tanungin nyo Japan. Japan. Bakit nung panahon ni Tatay Digong, never kayong nag-invest ng ganyan? Baka sabihin sa inyo nung Japan eh. Diba? Baka sabihin sa inyo ng Japan, tarantado yung tatay mong karton eh. Balas-ubas yung tatay nyong karton eh. Di ba? Ay first time in the history, no? Ito po hindi naman, sorry. I mean not first time in the history. First time lang muli nangyari. Parang ngayon lang ulit nangyari na nag-invest at nagtiwala sa atin ang Japan. 'Di ba? Dati-rati hindi sila ganyan sa atin. Pero nung si Pangulong Bongbong Marcos na ang presidente, ayan na, balik tiwala nila. Kasi bakit? Nakita kasi nila, 'di ba? Na yung mga yung mga tawag dito, mga politiko na kampalasan na mga magnanakaw, 'di ba? Na mga mamamatay tao, pinakukulong. Simpleng pinakukulong ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Yan yung tinatawag nila na hindi lumalaban, hindi nagsasalita. Akala nyo lang hindi lumalaban si Pangulo. Akala nyo lang. Lumalaban po ang ating mahal na Pangulo nang hindi nyo nalalaman. 'Di ba? Kasi
Kung meron namang gagawa para sa kanya, bakit kanya kailangan trabahuhin? Kung marami naman siya magagawa na trabaho para makapag-focus saan? Sa bansa natin. Imagine niyo eto lahat ng proyekto sa Davao na hindi tinuloy ni Digong dahil ayaw pumayag ng investor ng bansa na hawakan or turn over sa pamahalaan ni Digong noon. Kasi yun yung nangyari dati. Kahit yung natapos na tulay na may lagda na ni Pangulong Bongbong Marcos, sabi inangkin daw kay Duterte raw yun. Supposed to be dapat kay Duterte naman talaga yun, kay Digong naman talaga dapat yon. Kaso ang problema kasi, kaya hindi natuloy yon, mga kababayan, nung panahon ni Digong, kung matatandaan nyo, nakipag-meeting siya kay Xi Jinping, no? Nakipag-meeting siya at plano nga na ayusin or maglalagay ng mga infrastructure. Oo. Kasama ang build. Nung hinanapan si Digong ng mga infrastructure na build na niya sa loob ng 3 taon, wala pong naipakita. Oo, walang naipakita kahit yung subway na sinasabi, 'di ba? Walang kasi gusto pa lang mangyari ni Digong noon ng Digong administration, ibibigay sa kanila yung pera. Oh, kagaya nito sa flood control sa Marikina. Alam nyo ba mga kababayan na hindi nakarekta sa yan? Yung pera niyan hindi nanggagaling sa atin, hindi nanggagaling sa gobyerno. Yan po ay nanggagaling mismo sa Japan. Hindi tinurn over yung pera sa Japan. Hindi tinurn over ng Japan yung pera dito sa gobyerno. Sila po ang gumagastos. Kasunduan po yan. Oh. Pumayag si Pangulong Bongbong Marcos, ganun din sa China. Para matuloy yung kasi maraming maraming makakatulong kasi ito kasi yung ron. Sampal sa mga Duterte yung gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Sinagawa niya, itinuloy niya yung proyekto sa China para doon sa napagkasunduan nila Digong noon na hindi natuloy kasi nga kinukuha ni Digong yung pera, ayaw ng China. Gusto nila sila yung magbabudget, i-build lang yan. Diba? Ngayon, pumayag si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. China ang nagbuo, pero credit kay Pangulong Bongbong Marcos. Di sampal kala Digong yun, diba? Sampal sa mga Duterte yun. Kasi bakit? Proyekto mo to dati. In-offer sa'yo ng China, pero gusto mo salapi yung kukunin mo. Hindi proyekto, di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos, mautak yan, matalino yan. Kaya niyang gawin pag mukaing tanga yung mga kalaban niya. Tingnan niyo, mga mukhang tanga ngayon. Di ba? Mga mukhang simawa ngayon, di ba? Kaya nga ito ang isa sa maganda rin no na natin, pag-focusan natin, no? Yung mga sobrang gagaling na mga senador, 'di ba? Yung productivity, sobrang active, 'di ba? Yung productive na mga senator, 'di ba? Kagaya ni Senator Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, 'di ba? Nila Senator Bam, nila Senator Raffy Tulfo, 'di ba? Erwin Tulfo, yung mga yan, 'di ba? Yung mga masasabi natin na sila Tito Sen yan sa minority, 'di ba? Kagaya nito, example na lang ito si Senator Risa Hontiveros, sample na lang, si Senator Risa Hontiveros di ba transport co-ops. Eto nag-attend siya. Sabi dito sa balita, maraming salamat po sa patuloy na pagseserbisyo sa publiko kahit pa
nga nalugi at kulang-kulang ang naiuwi sa pamilya. Hirap na ang transport sector, 'di ba? Ngayon kaya kailangan pa nating ipaglaban ang mas maayos, makatao. Kasi 'no, kung matatandaan niyo po, yung transport sector na 'yan, mga kababayan, ay hindi po 'yan binayaran ni Digong. Yan po yung 31 million pesos na tinakbuhan ni Digong nung panahon ng pandemya, 'di ba? Nung panahon ng pandemya, sila po ay hindi binayaran ni Digong. Itong ano na ito, transport co-ops na ito. Oo, no, ito pong mga ito ay hindi binayaran during pandemic. Oo, kasabay ng Parmali scandal ito. 'Di ba? O 31 million, imagine niyo hindi binayaran ni Digong. Tapos ang katwiran ng administrasyon ni Duterte, mga kababayan, na i-turn over na daw kay Pangulong Bongbong Marcos. So parang ang gusto nilang mangyari, no, si Pangulong Bongbong Marcos ang mag-shoulder noon. Which is hindi po, 'di ba? Sino ba nakalagda doon? Si Pangulong Duterte nila nakalagda ron. So supposed to be dapat ano niya 'yan, ibalik ni Digong 'yan, bayaran ng administrasyon dati 'yan, 'di ba? Ito nga sabi sa balita, makatao at modernong pampublikong transportasyon ang mga driver, operator at commuter ang may pinakamalaking taya rito. Kahit pinanghihinaan tayo ng loob, ipaglaban nating ituloy ang reforma. 'Di ba? Yan tulad niyan nilalaban ni Senator Risa para sa bayan, 'di ba? Ayan po, ayan katunayan na nag-attend siya ng inimbitahan siya sa isang transport co-op. Ayan po, nakikita nyo dyan, sa balita yan, mga kababayan. Di ba? Suportado siya ng mga taong nagbibigay serbisyo din sa atin, sa taong bayan, di ba? Kaya po isa itong magandang halimbawa ng pagiging productive, 'di ba? Isang productivity ng isang 'di ba, senador or kung sino man diyan, 'di ba? Si Sara Duterte may nagagawa ba, mga kababayan? Actually, daig pa nga siya ni Senator Risa Hontiveros pagdating sa mga ganitong kalakaran ng trabaho. 'Di ba? Yan, tapos sasabihin nila, si PhilHealth Queen. Ay, matagal na po yan. Matagal na na-resolve yung issue na yan. 'Di ba? Nakakulong pa rin sila sa sistema na walang katotohanan, 'di ba? Diyan, yung mga DDS diyan nakakulong sa lumang sistema na pinaniniwalaan nila kahit walang katotohanan. Wala na yan. Na yan 'di ba, napatunayan na yan at matagal na panahon na. 'Di ba? Matagal na panahon na. Pero hindi natin maintindihan dito, instead na punahin nila si Sara Duterte, hindi ko maintindihan sa mga mga pro DDS. Hindi ko maintindihan talaga bakit hindi nila masita-sita or hindi nila ma-highlights yung mga katamaran na ginawa ni Sara Duterte. Kasi wala naman kasipagan si Sara Duterte, wala tayo ni isang proyekto na nararamdaman kay Sara Duterte. 'Di ba? Ang pinagmalaki lang nila katangi-tangi isa lang. Yung naglibreng sakay si Sara Duterte sa 5 bus daw niya. Na kung susumahin natin, mga kababayan, yung bus na iyon na pinagmamalaki ng mga DDS kasama po sa overprice na pinababalik ng COA. Na overprice na buses, 5 bus. Na overprice ang bili. Diba? Kaya kayong mga DDS, wag kayong wag kayong masyadong pakabida-bida, 'di ba? Kasi yung yung iniidolo nyo,
yung sinusuportahan yung politiko, bukod na sa tamad, ayaw pa magsoli ng ninakaw niyang pera. Di ba mga kababayan? Oh. Eh buti pa tong mga taong ito, itong mga senador na ito, kagaya ni Senator Risa Ontiveros, hindi pa vice president yan, hindi pa vice president yan. Senator pa lang yan. Oh. Nagtatrabaho sa Senado, nagtatrabaho pa sa lansangan. Nagtatrabaho pa sa mga lokal na ahensya, 'di ba? Oh. At take note, nagpapasa ng batas para sa bayan. Oh. May mga isinapasang batas na para sa benepisyo natin lahat. Oh. Kagaya kay Senator Sonny Trillanes. Oh, 4-piece. Galit na galit yung mga DDS na nasa 4-piece. Galit na galit kay Sentry, pero yung 4-piece na pinakikinabangan nila, hindi nila alam si Senator Sonny Trillanes ang may akda nun. Siya ang primary author nun. Oh. Tingnan nyo mga DDS, di nyo alam. Di ba? Oh. So, ayun mga kababayan, maraming salamat sa pag-antabay at pakikinig sa nakalipas na 2 oras, no. Maraming salamat po. Sana po pa-like and share po. Syempre, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like and share and subscribe. I-click mo na rin notification bell para updated ka, no? At don't forget po na i-follow ako sa ating Facebook, okay? Birador Pikwa page po, ayan. Ayan po. Ayan. Road to 5K na po yan. Kasi yung isang account natin, medyo na reported Oo. Pero nakakapag-upload pa naman tayo. Ayan po. I-search nyo lang po Birador Pikwa page, no? Ayan. Ayan po, pogi, di ba? Birador Pikwa page siya. di ba? Road to 5K, pa 5K na po natin mga ka-BBM. Ayan. So, ayan po, nandiyan po yung mga natin. Ayan, mga nagpo-post po natin. Ayan. Basta mga PBBM vlogger po. Pag DDS, kamukha ni Banat Bay, di ba? Ayan. Yan po tayo mga reels, ganyan. 4.7 na po, road to 5K, pa 5K na po natin, mga ka-BBM. Ayan, maraming salamat muli, mga ka-Dabarkads, no? At mabuhay po kayong lahat. At maraming salamat, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang Europa, Estados Unidos. Magsama-sama po muli tayo sa masagana at makabuluhan talakayan bukas. Dito pa rin po sa nag-iisang YouTube channel, no? Ni Birador Pikwa. Birador Pikwa at your service, mga kababayan. Mabuhay ang bansang Pilipinas, mabuhay ang ating mahal na Pangulong si PBBM. Peace out and God bless everyone. Magandang gabi, hapon, umaga, saan man kayo ng sulok ng mundo naroon. Maraming salamat po. Thank you guys. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a